Ngayon ho, o sige, pumunta tayo dito. Sabi ni Curly Discaya, mga bossing, sabi ni Curly Discaya ho, mga kababayan, ay Curly Discaya claims politicians, 120 million Filipinos want them dead. Oh. Sige nga, basahin natin to. Curly Discaya claims politicians, 120 million Filipinos wants them dead. Representative Luistro dismissed Curly Discaya's belief of becoming a state witness. Talaga naman eh. Ang hirap naman ho kasing paniwalaan na ito yung mga magiging state witness ho, mga kababayan, pagdating dyan sa mga ghost project. Bakit to? Kagaya na lang, nung masyadong limitado lang ang gusto nilang sabihin. Halatang may gusto lang silang ilaglag, mga bossing. Pakinggan, basahin. Contractor Curly Discaya, yung nangyayari po sa amin ngayon ay parang nakakahiya. Anong parang pa? Talagang nakakahiya. Diba, mismong Pangulo, mismong yung team ni Senador Ping Lacson ang pumupunta doon sa mga lugar na sinasabi na mga naging ghost project, na mga substandard yung mga gawa, na imbis na 6 na metro, o kung ilan ang ibabaon, 3 lang daw po ang ginagawa, puputulin na. Tapos ilalagay yung kalahati doon sa pangalawa. Nakatipid nga naman. Pero delikado ho yun. Di ba? Mismong yung mga engineer ang nagsasabi, delikado po ito. Hindi, okay na yan. Aprobado na yan. Aprobado na daw ho nung COM. Sabi ni Bench, yan Boss Mark, tama si Yorme, Bito na ang mga Biko, na sinungaling ang mga Discaya. Para kaming magnanakaw, samantalang hindi naman po kami nagnakaw. Hindi naman daw sila nagnakaw. Kayo kung ano-ano sinasabi nyo sa mga Discaya na nagnakaw sila. Sabi nila, hindi naman daw. Sabi ho nila yan, mga kababayan. Hindi ho ako may sabi niyan. Sila ho ang may sabi na hindi sila magnanakaw. Napilitan lang po kaming gawin ang bagay na ito sapagkat mutual terminate nila ang mga project na, yan. Ano po sila? Biktima. Sila po ang biktima, mga kababayan. Isang araw bago humarap si Sara Discaya sa Senate Blue Ribbon Committee, noong Setyembre 1, 2025, nagsimba sila ng kanyang asawa na si Curly Discaya at mga anak sa Minor Basilica of Our Lady of the Most Holy Rosary sa Manawag. Siguro hihingi ng tulong na mawala po ang kanilang picture dyan. Kaso mukhang malabo. Kasi alam nyo ho, mga kababayan, lalo na ho yung kampo, yung grupo ni Senator Ping Lacson, tinitignan nila yung website ng Pangulo. Yung sumbong-sumbong kay Bonggang-Bonggang Bongbong. Hindi, bubblegum pala yun. No? Yung sumbong sa Pangulo, tinitignan ho nila yon. Humahanap sila ng mga nagsusumbong doon. Tapos, ang gagawin ho nila, mga bossing, titignan nila, may nagsumbong, o titignan nila yung report doon sa proyekto na yon. Kaso makikita nila, completed na daw. Hindi sila doon hihinto lang. Hindi lang sila sa report magbabase. Pupuntahan ho mismo nila, mga kababayan, yung lugar at hahanapin nila kung totoo ba na kumpleto na yung proyekto na yon. Kaso po, ang bumubunga doon sa kanila, mga bossing, hindi tapos. Substandard yung mga gawa. Bukod sa hindi tapos, merong hindi na umpisahan, pero completed na daw ho, mga bossing. Di ba? Kaya, kung pagiging state witness ang pag-uusapan dito sa mga Discaya, baka malabo ho, mga boss, mga sir. Ano po? Pag state witness daw, kung sakali, pinaka-less daw na sila yung mastermind. Hindi kasama doon sa mga pinakamalalaking may mga utak. At ang nakikita ko ho, mga bossing, ang tingin ko na posible at maaari na maging state witness ho, wala pong iba kundi yung Bryce Hernandez.
Although, alam ko na may kasalanan yun. Alam ko magnanakaw din yun. Oh, dahil siya mismo nagsasabi. Di ba? Pero tingin ko ho, mga kababayan, siya yung mas nakikipag-cooperate po sa mga otoridad para ma-resolve po ang kaso na ito. Sinabi nga niya, Jinggoy at Joel, pinangalanan niya. Hindi natapos po sa ganun. Pagkatapos po ng pagkakasabi niya, pinangalanan niya, Jinggoy at Joel, may mga litratong inilatag. Ganun ho. Di ba? Etong sa mga diskaya, si Marcy Chodoro, eto pa yung iba, ganito, ganyan. Eto, pati yung kaalyado ni Vico Soto, kasama yan, nanghingi. Ha? Parang halatang-halata naman yung kaalyado ni Vico Soto, hihingi sa iyo, di ginamit ninyo yung paninira sa kanya para sa kampanya. Di ba, mga bossing, yun na lang huy. May isang congressman, nagpakita ng kanilang ebidensya galing po sa DPWH na walang ginawang proyekto ang mga diskaya doon sa mga nilatag niyang proyekto. Paano nga naman mahihingan sila? O paano nga naman mahihingan niya yung mga diskaya ng pera kung wala namang naging proyekto o walang nagiging pagiging collaboration? Di ba? Ganun lang ho yun. Tingnan nyo ho ito, mga boss. Mismo pong si Senador Tito Soto, mga kababayan, hindi pumirma, hindi pumayag na maging state witness itong mga ito. Ano po yung balita dyan, mga bossing? Sabi, dumugo ang puwet, kaya hinatid sa Medical City. Ay, hindi, sorry, mali, iba na pala to. Wala ho kasi ako salamin. Sandali, sandali nga. Yan na, sorry. Pagkakabasa ko, wala ho kasi ako salamin, kaya tas ang diliit pa. Sabi dito, di umano, Soto, bakit nilaktawan ang 2016 to 2022 doon sa Senado? Correct. At kada ho mababanggit ang 2018, 2017 para pong sinisilihan yung mga puwet nitong mga ito. Hindi mapakali, hindi ho alam kung ano yung kanilang mga isasagot. Di ba? Sabi ni Senator Tulfo, mga diskaya, sabi ninyo po is natubo ang puwet ni kayo, huwag kayong biglang magpapasok. Nakikiusap ako sa inyo, Joel Depano. Huwag kayong biglang magpapasok ng mga ganyang mga komento na babasa ko eh. Tapos na tayo kay Jinggoy. Nababasa ko pa eh. Natubo kaya dumugo yung puwet na backstroke. Tigilan nyo na nga yan. Eto na tayo kasi kay Soto na tayo.